Mag-a-apply bilang hipag ko. 2 milyong buwan ng sweldo. Libreng pagkain at tirahan. Kumusta? 2 milyon. Lanlan, hindi ka ba nagbibiro? Hindi mo naman ako ipagbibili sa Myanmar, di ba? Naku, kahit gusto ko mang ibenta ka, wala namang bibili sa'yo. Nakalimutan mo na ba? Ang sinabi ko sa'yo, ang kuya ko ay gwapo at mayaman. Siya ang prinsipe ng Beijing. Si Gu Tianlin. Kaya pala si Lin Yaoyao ay gustong mapalapit kay Gu Xiao. Ito pala iyon. Kung maunahan ko siya. Lanlan, huwag kang mag-alala. Ang pagiging hipag na ito, kukunin ko na. Presidente, ito na po ang huling batch para sa araw na ito. Pakitingnan po. Lolo, narinig niyo po ba? Ito na po ang huling batch para sa araw na ito. Dalian niyo na po, at pumili na kayo ng isa para iuwi. Bastos kang bata ka. Gusto mo ba akong mamatay sa galit? Anong ibig mong sabihin na pipili ako ng asawa para iuwi? Ngayon ay, pumipili tayo ng asawa para sa'yo. Naiintindihan mo ba? Opo, pumipili ng asawa para sa akin. Hindi ba't pumipili tayo ng apo para sa inyo? Kaya, sino po ang napupusuan niyo? Bastos kang bata ka. Ikaw, hintayin mo ako. Ito lang, Kiki, 32 na ang kuya ko hindi pa kasal. Nababahala ang lolo ko. Gusto niya ngayong taon. Humanap siya ng mapapangasawa. Tingnan mo, ang blind date event na ito. Inayos ito ng lolo ko. Sabi mo, ang kuya mo, gwapo, mayaman at matangkad. Bakit sa edad niyang ito, hindi pa siya kasal? Hindi kaya. Parang ang kuya ko, may problema talaga, kaya kanya hinanap, para maging hipag ko. Isipin mo, kikita tayo ng pera, hindi na kailangan pang managot. Talagang ang ikaw ang matalikong kaibigan. Huwag kang mag-alala, kapag nagtagumpay tayo, bibigyan kita ng isang apartment. Pasok na. CJ, Tara. Tara. Perfectong assist. Sino ka? Ama. Mama, tingnan mo, nadumihan ang damit ko. Siya ang may gawa nito. Mama, Len Kiki, halika rito. nasaan ang tagsibol mo? Tingnan mo ang ginawa niya. Okay na, okay lang. Ayaw ko nito. Papa, anong nangyari? Tingnan mo, ginulo mo ang damit ko. Hindi ko hinawakan ang damit mo. Hindi ako ang may gawa niyan. Kiki, paano mo nagawa to? Kapatid mo siya. Inihanda ko ito para sa blind date ni Gushao. Ang damit na ito, alam mo ba kung magkano ang ginastos natin dito? Nay, hindi talaga ako ang may gawa niyan. Kung hindi ikaw, sino pa? Ikaw lang ang nandito sa bahay. Araw-araw kang nagpipinta gamit ang mga basurang pintura mo. Sigurado akong naiinggit ka sa akin. Gusto mong sirain ang blind date namin ni Gushao. Hindi ko aaminin ang hindi ko ginawa. Hinding-hindi. Lin Momo, ikaw ba ang nagdumi nito para isisi sa akin? Nay, Sumusobra ka na. Napakabait ng kapatid mo. paano niya magagawang siraan ka? Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Bakit ako hihingi ng tawad sa hindi ko ginawa? Bakit? Ikaw, Simula pagkabata, naniniwala lang kayo sa sinasabi ni Lin Momo kung ano ang sabihin niya. Yun ang paniniwalaan ninyo. Naisip niyo ba na ako rin ang tunay ninyong anak? Kiki, malaki ka na. Bakit ang tigas pa rin ang ulo mo? Ang kapatid mo, mas masunurin kaysa sayo. Masunurin. Ang pagiging maunawain ay paulit-ulit na pagpaparatang sa akin. Ang bahay na ito, sawa na ako dito. Ikaw. Walang. Nanay. Hay naku, nanay, huwag ka nang magalit. ito. Anong bagay ito? Tingnan mo. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik. Wala kaming anak na. Tulad mo sa pamilyang Lin. CJ, kung gayon, ibibigay ko sa inyo ang gusto ninyo. Ek, alam mo ba? Ang totoo, ang damit, ay ako mismo ang nagdumi. Gusto ko lang makita kung sina mama at papa ay katulad ng dati, walang pag-aalinlangang kakampi sa akin. Bakit mo? Kailangan gawin ito. Bakit? Dahil ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Lin. Sa lugar kung nasaan ka, palagi na lang akong pangalawa. Gusto kong ipaalam sa lahat na ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Lin.
Kaya matagal mo nang pinlano ang lahat ng ito. Tama, Ek. Ngayon alam mo na. Huli na. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik. Babalik ako. Linyao mo. Hintayin mo ako. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo ngayon. Hello, hello, Lanlan. Pinalayas ako. Pwede ba akong tumira dyan ng ilang araw? Ano? Hindi ko marinig, Kiki. Sabi ko, pinalayas ako. Wala akong pera ngayon. Pwede ba akong tumira dyan ng ilang araw? Ano? Hindi, pinalayas din ako. Punta ako sa bahay ng kuya ko para tumira. Gusto mo bang sumama? Ito ay medyo nakakahiya. Kapatid mo iyon, hindi ko kapatid. Ganito na lang, mag-apply ka bilang asawa ko. 2 milyong buwan ng sweldo, libreng pagkain at tirahan. Kumusta? Ikaw ba ay? Ako si Lin Kiki. Nandito para mag-apply bilang asawa mo. Oh, mali. Nandito para mag-apply bilang asawa mo. Sabihin mo sa akin, ano ang mga kalakasan mo? Kakapalaya ko lang. Pinalayas ako ng mga magulang ko. Kailangan ko talaga ng proteksyon ng isang mayaman at gwapo na tulad mo. At, mula pagkabata, nakikipag-away ako sa kapatid ko. Kaya kong lumaban, bagay na bagay, para protektahan ang isang tulad mo. Mayaman. Halos pareho. Iyon lang ba? Oy, Lin Kiki. Bakit mo sinasabi ang katotohanan? Ginagalit mo pa ang kuya ko. Hindi tayo mamamatay pero malalagot tayo. Hindi masama. Pero kailangan mo kunin ang pahintulot ng lolo ko. Hey Lolo, kumusta ka? Ako ang apo mo sa tuhod. Lin Kiki. Naku, Lolo. Mukha kang napakabata. Mas bata pa sa tatay ko. Si Chen Lin ay may isang lolo na katulad mo. Napakaswerte niya. Isang biyaya. Marunong kang mambola. Lolo, ano sa tingin mo? Magaling, Chen Lin, ang batang babaeng ito. Magaling magsalita. At maganda pa. Bagay sa mokong na yan. Sobra pa nga. Lolo ko, bakit mo pa ako iniinsulto? Lolo, yung 3 milyong piso kada buwan. Totoo ba? Siyempre totoo. Bukod pa doon, kailan niyo ibibigay sa akin ang marriage certificate? Kailan ko ibibigay sa inyo ang 70 milyon? 70 milyon. Ang laki naman. Ang dami. 70 milyon. Lolo, ikaw talaga ang aking. Lolo. Iyon, kami ni Chen Lin. Dadalawin ka namin sa susunod na mga araw. At Lolo, may gusto ka ba? Kahit na, lupa mula sa buwan. Hahanapan ko ng paraan. Para makuha yon para sa'yo. Sige na, sige na. Sa card na ito, may 2 milyon. Kunin mo muna ito at gastusin. Bukas, sumama ka sa akin para kumuha ng marriage certificate. Wag na bukas. Kahit ngayon pwede na. Sige na, lumabas muna kayong lahat. CJ. Kailangan ba talagang gumawa ng ganito kalaking eksena? Para kay Miss Lin? Siyempre kailangan. Kahit ano, ang maging resulta. Kiki, mabubuhay ng mas maayos kaysa dati. Lanlan. Busog na ako. Ikaw, busog na rin ako. Lin Kiki. Saan ka kumuha ng pera? Para kumain dito. Huwag kang makialam. Ginagawa ko ito para sa mga magulang ko. Dinidisiplina kita. Alam mo ba, ang kumain dito, nang walang pambayad, kung gaano kalala ang kahihinatnan nito, ang mukha ng pamilya Lin natin. Sinira mo, napahiya. Ang pamilya Lin. Anong kinalaman ko doon? Pinalayas na ako ni na mama at papa. Sa bahay. Huwag mong gamitin ang pamilya Lin para takutin ako. Mukhang, gusto mo na naman ng sapak. Didisiplinahin kita para kina mama at papa. Linyao mo, huwag kang mag-asta, nasiga dito, dahil kina, ama at papa. Lagi kitang pinagbibigyan. Pero ngayon,
Hindi na kailangan. Gusto mo akong kalabanin. Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Subukan mo akong saktan. Hindi ka patatahimikin ni na mama at papa. CJ, tignan natin. Ikaw. Sampal na to, para matuto ka. Sa susunod, wag mo na akong gagalitin. Sampal na to, babawiin ko. Humanda ka. CJ, maghintay ka. Ki, Elte. Angas mo ah. Wala ayun. Tara, tuloy natin ang saya. Tara, tara. Yao mo. Nandito talaga ang ate mo, sa Pinland Restaurant, at hindi nagbayad. Opo, itay. Pinayuhan ko siya ng maayos, pero sinampal niya ako, pabalik. At sinabi niya rin, nahiwalay na siya, sa pamilyang Lin. Kahit kayo ni nanay, ay wala nang karapatang disiplinahin siya. Sumusobra na siya. Bukas, hahanapin ko siya. Dapat maganda turuan mo siya ng leksyon. Pagkatapos, paluluhudin ko siya, at hihingi ng tawad sa'yo. Simula ngayon, tayo ay isang pamilya na. May gusto ka bang sabihin? Mahal ko, kailan tayo pupunta para makita si Lolo? Sumakay ka muna sa sasakyan. Pupunta na tayo ngayon. Mahal ko, ang bait mo talaga. Mahal ko, hindi ba tayo pupunta? Kina Lolo, bakit mo ako dinala rito? Anong gagawin natin dito? Para palitan ang kasuotan mo. Palitan ang kasuotan mo. Kiki, Lanlan, bakit ka nandito? Dinala ako rito ng kuya ko. Sandali lang, inintay ko kayo rito ng 3 oras. Sabihin mo nga, bukod sa pagkuha ng marriage certificate, may ginawa pa ba kayong kalokohan? Ang kuya mo, hindi kaya sa ganoong bagay. Paano kami gagawa ng kalokohan? Talaga, kukuha lang kami ng marriage certificate. Medyo natagalan lang kami. Ang mo na ito ay akin. Ito ang aking exclusive black card. Gamitin mo. Kiki, matagal ko nang gustong magkaroon nito. Hindi ko akalain na ang kuya ko ay ibibigay talaga ito sa iyo. Honey, ang bait mo naman. Hindi ko akalain na siya pala ay ganito kabait. Ang pagkakaroon ng ganitong asawa ay parang maganda rin. Pumasok na kayo. Susunduin ko kayo mamayang tanghali. Paalam, honey. Lanlan, tara na. Maligayang pagdating. Dito po ay ang aming scale model. Ang pinakamagandang lokasyon namin ay sa building 1, unit 101. Ito rin ang aming pinakamagandang unit. Gustuhan nyo ba? Opo. Binili. Salamat, boss. Boss, ito ang iyong susi. Ibigay mo sa akin. Hindi ako nananaginip, di ba? Sa loob ng isang araw, mayroon akong luxury car, luxury villa, at isang mayamang asawa. Hindi mo pa. Ako lubos na pag-ari. Naku, ang lalaking ito, hindi lang mayaman, pati ang katawan. Ang galing. Lin Kiki, hindi na siya maituturing na lalaki. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ikaw, gusto mo bang hawakan ito? '
Ito, nakakainis na linya ng katawan. Anong sinasabi mo? Wala. Gyu, iba't na pagkasunduan natin na. Peking kasal lang ito. Ikaw, anong ginagawa mo? Gabi na. Matulog ka na. Bukas, pagkatapos kong magtrabaho, dadalhin kita para makita si Lolo at si Mama. CJ, Lin Kiki, mag-isip ka nga. Ang habol mo lang ay pera. Pera. Ah. Pa, mahahanap mo ba o hindi ang ate ko? Nahanap ko na. Hinanap ko na ang ate mo sa mga lugar na madalas niyang puntahan. Hindi ko siya nakita. Yon, nakapatay ang cellphone niya. Saan ko siya hahanapin? Ang lakas ng loob niyang sampalin ako. Kasalanan mo to. Hindi mo siya dinidisiplina ng maayos. Huwag kang mag-alala. Kapag hindi na nakayanan ng ate mo, uwiin mo ang papa mo para disiplinahin siya. Ano ang magagawa nun? Dahil sa kanya, napalampas ko ang blind date ko kay Gushao. Tingnan mo, may marka pa rin ng sampal sa mukha ko. Tingnan mo. Nasagot na. Lin Kiki, Pa, may kailangan ka ba? Pa, may kailangan ka ba? nasaan ka? Umuwi ka na. Pa, hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na umalis ako? Lin Kiki, ako ang papa mo. Kung saan ko gusto mong pumunta, doon ka pupunta. Pasensya na. Yun, pupunta ako kung saan ko gusto. Ikaw, Kiki, alam mo ba, dahil lang sa sampal mo na iyan, nadamay ang kapatid mo, hindi nakapunta sa blind date ni Gyu. Balita ko, mayroon nang napupusuan si Gyu na walang tuloy ang pamilya natin ng pagkakataong mapalapit sa pamilya Gyu. Nay, alam mo ba, sino ang asawa ni Gyu? Paano namin malalaman? Sige na, wag na natin pag-usapan yan. Kiki, bumalik ka na, pinapatawad ka na ni nanay. Kahit ano pa man, tayo pa rin ay pamilya. Alam mo naman ang ugali ng tatay mo. Ilang araw lang, mawawala rin yan. Siguro, uuwi na lang ako. Kahit ano pa man, sila pa rin ang pamilya ko. CJ, Nay, bukas, dadalaw ako sa inyo. CJ, mabuti. Nay, talaga bang balak mo siyang patawarin? Anak, kung hindi ko sasabihin yon, babalik ba ang ate mo? Alam ko na, si nanay pa rin ang pinakamabait sa akin. Nasa puso nila. Dapat ay, mayroon pa rin akong lugar. Honey, may gagawin ako ngayong gabi. Uwi ako. Yung, pag-uwi mo mamaya, tawagan mo ako kung may kailangan ka. CJ, honey, mag-ingat ka sa daan. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. CJ, Kuya, ang tibok ng puso ko. Bakit ang bilis? Oh, hindi tama. Hindi tama. Sigurado dahil sobrang laki ng binigay niyang pera. Sigurado ganun nga. Ek. Hay naku, bakit nahihiya ka pa? Lanlan, wag mo akong pagtawanan. Hindi ah. Nakauwi na ako. Anong ginagawa mo? Linya Oyaw, Lin Mem. Lin Kiki. Ang lakas ng loob mong bumalik ah. Bahay ko to. Bakit ako? Matatakot bumalik. Pinatawad na ako ni nanay. Sino ka ba sa tingin mo? Talaga. Napaka. Inosente at katawa-tawa mo naman. Kasalanan mo lahat to. Sinaktan mo ang pamilya natin. Pa, anong ginagawa mo? Ma, anong nangyayari dito? Kiki, ang ginawa mo ngayon ay sobra na. Ang magandang kinabukasan ng ating pamilya ay winasak mo. Kaya pala, ngayon ay nagsama-sama kayo para lokohin ako at pauwiin ako dito. Lin Kiki,
Kasalanan mo. Sino ang nagsabi sa iyong saktan mo ako? Sino ang nagsabi sa iyong sirain mo? Ang blind date ko kay Young Master Gu. Alam mo ba, na kung walang tulong ang pamilya Gu, tapos na ang pamilya Lin natin. Masaya ka na ba ngayon? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tumigil ka na. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Ma, akala ko. Namimiss ninyo ako, kaya pinauwi ninyo ako. Hindi ko inaasahan. Nasa bahay na ito. Matagal nang wala akong lugar. Kiki, dali-dali kang humingi ng tawad sa kapatid mo. Huwag mo kaming pilitin na maging mas malupit sa iyo. Bakit ako hihingi ng tawad? Simula pagkabata, Linya Oyaw, lahat ng sinasabi ko ay tama. Lahat ng sinasabi ko ay mali. Ang bahay na ito ay hindi ko talaga bahay. Lin Kiki, ikaw ay talaga namang isang kalabisan. Kung hindi dahil sa paggamit mo ng pangalan ng pinakamatandang anak na babae ng pamilyang Lin. Sino ang titingin sa iyo? Kiki, huwag kang masyadong magmatigas. Mag-sorry ka agad sa kapatid mo. Bitawan mo ako. Hindi ako magso. Ang sampal na ito ay ang kabayaran ko sa iyo. Ang sampal na ito ay para disiplinahin ka, para kina mama at papa. Ang sampal na ito ay dahil sinira mo ang blind date ko kay Gushao. Ang utang na ito ay hindi ko mababayaran kahit kailan. Nakakatawa talaga ako. Nakakatawa na, itinuring ko kayong aking pamilya. Ang tatlong sampal na ito ay ang kabayaran ko sa inyo para sa pagpapalaki ninyo sa akin. Simula ngayon, hindi na ako anak ng pamilyang Lin. Ikaw na walang utang na loob na bata. Paano mo nasasabi ang mga bagay na yan? Kinamumuhian ko kayo. Kung ayaw ninyo sa akin, bakit ninyo ako ipinanganak? Simula pagkabata, lahat ng sinasabi ko ay mali. Sa bahay na ito, mas masahol pa ako sa aso. Sumasagot ka pa. Di ba? Ay, para sa blind date na ito. Gaano karami ang naisakripisyo natin? Alam mo ba, hindi mo lang sinira ang kaligayahan ni Momo. Sinira mo rin ang kinabukasan ng pamilya Lin. Papatayin kita. Papatayin kita. Ang sinasabi mong natin ay hindi kailanman kasama ako. Sa bahay na ito, wala akong halaga. Kinamumuhian ko kayo. Kinamumuhian ko kayo. Kiki, ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay ng kapatid mo ay nasira mo lahat. Sundin mo ang sinasabi ng tatay mo at humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Ako, si Lin Kiki. Kahit mamatay pa ako, hindi ko kailanman nahihinga ng tawad. Kakaiba. Bakit hindi? Sinasagot ni Kiki, ang tawag. Presidente, ang pamilya ng asawa mo, ay hindi siya gusto. Tara, pumunta tayo sa pamilya Lin. Ang susunod na, mahalagang meeting, ay kanselahin na. Kung ganoon, gaano kaya kalungkot sina mama at papa? Napaka. Walang utang na loob mo, pinakain ka namin, binibihisan, pinalaki ka namin ng ganito kalaki. Kung hindi, matagal ka nang namatay sa gutom, sa labas. Ikaw, pa, hindi makikipagtalo si ate. Sa akin. Bakit hindi natin siya bugbugin hanggang sa sumunod siya? Tama. Humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Papatayin kita. Tama na. Gusto mo bang mamatay si Kiki? Kiki, humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Patayin mo na ako. Patayin mo na ako. Huwag mo akong pigilan. Ngayon, papatayin ko itong anak kong pasaway. Tama na. Nakita mo ba? Dapat humingi ka na ng tawad sa akin. Kasi, magkaiba tayo. Hindi tayo pareho. Kahit, lumuhod ka sa labas ng isang araw at isang gabi, hindi ka kaawaan ni na mama at papa. Nananaginip ka. Subukan mong manakit. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Maliit na cutie. Subukan mong manakit. Papatayin kita. Tumigil kayong lahat. Kiki. Young Master Gu. Young Master Gu, nandito ka para sa akin, di ba? Alam ko na. Si Lin Kiki. Sino ka ba sa tingin mo? Karapat dapat ka bang magsalita sa harap ko? Pasensya na, Kiki. Huli na ako. Hindi kita naprotektahan. Alam ko na. Alam kong darating ka.
Kiki, Ngayong araw na ito, pinagdusahan niyo ang asawa ko. Maghanda kayo sa mga konsekwensya. Gusto kong mawala ang pamilya ninyo Xiao, sa Kyoto, magpakailanman. impossible. Paanong magugustuhan ni Young Master Gu? Ang ate ko, isang basura. Karapat-dapat ba siya? Hindi siya karapat-dapat. Muah. Si Kiki talagang naging asawa ni Young Master Gu. Impossible. Talagang imposible. Lin Kiki, tiyak na gumamit siya ng ilang paraan para linlangin si Young Master Gu. Hindi magugustuhan ni Young Master Gu. Siya, hinding-hindi. Anong gagawin natin? Siguradong hindi tayo. Palalampasin ni Young Master Gu. Katapusan na ng pamilya natin. May paraan. May paraan. See you. Handa na po. Isang utos nyo lang. Agad na mawawala. Ang pamilya Lin sa Kyoto. Hintayin muna natin. Magising si Kiki. Kanya itong problema. Gusto kong irespeto ang desisyon niya. Kiki, kumusta ka? Cheyenne Lin. Salamat sa pagligtas sa akin. Asawa kita. Hindi ko hahayaang saktan ka ni Numan. Mula maliit hanggang malaki. Wala pang nagprotekta sa akin. Nakatulad mo. Nandito na ako ngayon. Hindi ko hahayaang mahirapan ka, maapi ka. Mukhang hindi tayo. Makakadalaw kay Lolo ngayon. Magpagaling ka muna. Kapag magaling ka na, saka tayo pupunta. Kay Lolo, ako na ang bahala magpaliwanag. Huwag kang mag-alala. CJ, Nga pala, Kiki, tungkol sa pamilya Lin, anong gagawin mo sa kanila? Isang salita mo lang. Agad ko silang, nagsisisi ako sa aking, mga nagawa sa'yo. sila pa rin naman, ang aking pamilya. Ayokong maging masyadong malupit. Pero, ayoko na rin magkaroon ng anumang kinalaman sa kanila. Naiintindihan ko. Ang mga bagay tungkol sa pamilya Lin, ay asikasuhin ko. Mula ngayon, hindi na sila muling magpapakita. Sa mundo mo, Cheyenne Lin. Salamat. Salamat sa pagdating sa buhay ko, na parang isang regalo. baliw. Karapat dapat ka sa mas mabuti. Simula ngayon, Sasamahan kita palagi. Hindi ko nahahayaang, maapi ka. may naisip ka na bang paraan? Hindi tayo titigilan. Ni Gu, magsalita ka naman. Sa tingin ko, dapat muna tayong umalis ng Kyoto, para magtago. Paano ang ating bahay at mga ari-arian? Paano si Yao Yao? Bata pa siya. Umaasa pa tayo na makapag-asawa siya ng mayaman. Ipadala natin si Yaw Yaw sa ibang bansa, para makaiwas sa gulo. Ayoko. Ayokong umalis ng Kyoto. Hindi ako naniniwala na si Lin Kiki ay magpapakasal kay Gu. Pinaglalaruan lang siya ni Gu. Iiwan din niya ito pagkatapos ng ilang panahon. Suan Xiang, ano ba? Hindi ito ang oras para magtampo ka. Si Gu ay ang prinsipe ng Beijing. Hindi natin siya kayang kalabanin. Wala akong pakialam. Mag-antay pa tayo. Hindi ako naniniwala na si Gu ay kakalabanin tayo para kay Lin Kiki. Magantay na lang tayo. Siguro, masyado lang tayong nag-iisip. Karapat dapat lang siya sa akin. Hindi niya ako binigo. Kumusta? Maganda ba? Maganda ba? Maganda ba? Hindi naman masama. Hindi ako pinahiya. Kung hindi lang dahil sa 70 milyon, bubugbugin. Talaga kita, Kiki, bagay na bagay sa'yo. Ang ganda. Di ba? Sa tingin ko rin, marunong ka talagang magsalita. Ang ganda talaga. See you. Handa na ang sasakyan. CJ. Tara na. Samahan mo ako kay Lolo. Lanlan, hindi ka ba sasama? Sa amin. Nabasag ko yung antike. Na florera ni Lolo. At saka tingnan mo, ang buhok ko ngayon. Siguradong papagalitan niya ako. Ayoko, ayoko, ayoko.
Kung gayon, manatili ka sa bahay. Hintayin mo kami. CJ. ₱70 milyon. Nandito na ako. Pa, ang aking manugang na babae. Bakit wala pa rin siya? Talagang pinahirapan ako ni Tianlin. Mag-alala. Bakit ka nagpapanik? Kapag si Tianlin ang gumagawa ng mga bagay, lagi siyang maingat. Tiyak na hindi niya mapapabayaan ang mga bagay. Paano ako hindi mag-aalala? Tianlin ay hindi interesado sa mga babae. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Sa pagkakataong ito, hindi niya tayo lolokohin ulit, di ba? Ang iyong pagsusuri ay nagpapanerbiyos sa akin. Din, Hay naku, Tia. Hindi mo ba ako pinangakuan? Nahahayaan mong pakasalan ako ni Kuya Tianlin. Bakit wala pa ring balita hanggang ngayon? Ronan, tungkol sa bagay na ito, nangako ako. Ngunit hindi pumayag ang Kuya Tianlin mo. Hindi ko siya mapipilit. Hindi ako naniniwala. Hindi ko siya mapipilit. Hindi ako naniniwala. Siguradong ikaw yon ang hindi nagsabi kay Kuya Tianlin. Ngayon, hindi niya nga sinasagot ang mga tawag ko. CJ. Mamaya, personal mo siyang tanungin. Sige na nga. Kuya Tianlin, babalik na. hindi lang si Kuya Tianlin ang babalik, kundi pati ang apo ko sa tuhod, ay iuwi niya. Apo ko sa tuhod. Gusto kong makita kung sinong cute na iyon ang maglalakas loob na agawin sa akin. Si Kuya Tianlin. Lolo, kuha ako ng tubig para sa iyo. Aray ko. Nay. Lolo Kian, Lolo. Dinala ko na ang apo ninyo sa tuhod, para sa inyo. Lolo, magandang araw po. Ako po si Lin Kiki. Apo ninyo po ako sa tuhod. Nga pala. Ito po, ang regalo ko, para sa inyo. Sana po ay magustuhan ninyo. May regalo pa pala ah. Naku. Bakit parang, sa video, ay iba ang itsura mo? Mas maganda ka, kaysa sa video. Sos. Tianlin, ang swerte mo naman. Magaling, ang paningin mo. Nga pala, Nay. Ito po, ang regalo ko, para sa inyo. Sana po ay magustuhan ninyo. Aray. Naku. Maganda at matamis magsalita. Nakahanap si Tianlin ng isang mabuting manugang para sa akin. Tama. Lolo, Ang ipinangako ninyo sa akin. hindi pwede yan. Nasaan ang marriage certificate? Gusto ko sabay ang bayad, at ang pagbibigay. Lolo. Tingnan ninyo. Naku, napakaganda. Panatag na ang loob ko. Kiki, isa kang mabuting babae. Hay, tingnan mo. Lanan, totoo nga. Ikaw pala yan. Len Kiki, Humanda ka. Hindi ko hahayaan. na maging maayos ang buhay mo. Hay, tama. Totoo nga. Naku, Tianlin, malapit ka nang mag-40. Sa wakas ay ikakasal ka na. Ang nag-aalala kong puso ay mapapanatag na rin. Lolo, 32 pa lang ako. Malayo pa sa 40. Isa pa, huwag mo nang banggitin ang edad. Kiki, halika. Dito ka sa akin. Ikaw talaga, ang mabuting manugang ko. Kung sakaling saktan ka ni Tianlin, sabihin mo sa akin. Ako ang bahala sa kanyang parusa. Sige po, Nay. Kiki. Ito ay ang pulseras na minana ng Pamilya Gu. Isuot mo ito. Simula ngayon, isa ka na sa Pamilya Gu. Ang mabuting manugang ng Pamilya Gu. Salamat po, Nay. Iingatan ko po ito ng mabuti. Apo, may regalo rin ako para sa'yo. Ang card na ito ay may 100 milyon at 70 milyon. Gamitin niyo ito ni Tianlin. Ang natitirang 30 milyon ay regalo ko sa'yo bilang pang-welcome. Salamat po, Lolo. Kayo po talaga ang totoong lolo ko. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Ang perang ito, titipidin ko po. Lanlan, ikaw talaga ang mabuting kaibigan ko. Ipinakilala mo ako sa mabuting asawa. Pagbalik natin, hahati tayo. Huwag mong tipirin si Lolo. Paano kung walang pera? Humingi ka kay Lolo. Ang pamilya namin na Gyu ay hindi nagkukulang sa pera. Lanan, Tama, ang pamilya natin na Gyu. Ang hindi kinukulang ay pera. Ang kulang ay katulad mo, na mabuting manugang. Hay, Kuya Tianlin. Hindi mo na ba pakakasalan si Ruan? Chen Ruan. Bakit ka nandito? Kuya Tianlin, ano ba yung ugali mo? Nang mabalitaan ko, nababalik ka. Matagal na, akong naghihintay dito. Huwag mo akong kausapin. Nang ganyan. Napaka-professional. Napaka-cute na boses. Naku po.
Kinilabutan ako. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Ruan, nakilala mo na rin. Ang hipag mo. Kung wala ka nang gagawin, umalis ka na muna. May pag-uusapan pa kami. Bilang isang pamilya. May pag-uusapan pa kami. Ayoko. Kuya Tianlin, sagutin mo ako. Pakakasalan mo pa ba ako? Nababaliw ka na ba? Kami ni Kiki ay kasal na. Siya na ang legal kong asawa. Huwag ka nang mag-eskandalo, pwede ba? Ruan, makinig ka. Sa payo ni Lolo, alam ko, mabuting babae ka. Simula pagkabata, gusto mo, si Kuya Tianlin mo. Pero si Kuya Tianlin mo, ay hindi ka gusto. Ang pag-ibig, ay hindi mapipilit. Ang bagay na ito, ay hanggang dito na lang. Umuwi ka na. Aalis na ako. Ek, ihatid mo ako. Gusto mo akong kalabanin sa labas. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? CJ, dahil kababata ka ni Tianlin. Mula pagkabata, bilang ate niya, ihahatid kita. Dapat lang. Tianlin. Bakit hindi mo pa siya habulin? Paano kung si Kiki ay masaktan? Nay, huwag kang mag-alala. Maliit, 2 Chen Ruan, ay hindi kayang talunin ang manugang mo. Aray ko. Tay, tingnan mo itong si Tianlin. May oras pa siyang. Aray ko, magbiro dito. Nagbibiro. Bastos na bata, sa tingin ko tama. Ang sinabi ng nanay mo, habulin mo na siya, kung ang apo ko, ay mawalan ng kahit isang hibla ng buhok. Ako. Tingnan mo, kung paano kita didisiplinahin. Hay, CJ, Lolo, pupuntahan ko na po at titignan. Mabuti naman kung ganoon. cute na bata. Huwag mong isipin na dahil mas bata ka sa akin ng ilang taon, ay pwede ka nang magmalaki. Ong kami pa ni Tianlin. Nung mga panahong magkasintahan kami, wala ka pang ang ngipin noon. Nga. Kaya ngayon, si Tianlin, ayaw na sa'yo dahil matanda ka na. Mas gusto niya ang katulad ko. Bata, at masigla. Kau. Huwag kang masyadong maging kampante. Darating din ang araw mo. Pag ako, tumanda na rin. Baka, ikaw ay, patay na. Gusto ka lang. Laruin ni Tianlin. Ang pamilya Chen namin ay, pangalawa sa pinakamayamang pamilya Gu. Isang malaking pamilya. Kami ni Tianlin, ay magkapareho ang estado sa buhay. Ano ang panama mo sa akin? Ano ang panama mo sa akin? Matandang Ale, anong panahon na ngayon? Naniniwala ka pa rin sa estado sa buhay. Tingin mo, sa kakayahan ni Tianlin, kailangan niya ang pamilya Chen nyo, para sumikat. Alaynan. Siyo, hindi ko inaasahan na ang asawa mo, ay matalas magsalita. Natatakot ako. Hindi mo siya kayang talunin sa debate. Okay lang, may iba akong paraan, para mapasunod siya. Tianlin Je, pansamantala ka lang niyang. Nalin lang. Kapag nakita na niya ng malinaw, ang kalagayan mo sa pamilyang Lin, hindi ka na magiging mayabang. Maliit na cutie, nangahas kang agawin sa akin si Tianlin Je. Ipapakita ko sa iyo ngayon, kung ano ang ibig sabihin ng pagsisisi. Sinasabi ko sa iyo, bitawan mo ako, hindi kita patatawarin. Ikaw na hindi ko alam, kung saan nang galing. Maliit na cutie, nangahas kang kalabanin ako. Kahit nabugbugin kita ngayon, bugbugin kita, hindi ka kalabanin ng pamilyang Gu. Ako dahil sa iyo. Gusto mo pa akong saktan? Gusto kong makita ngayon, kapag binugbog kita, kung ang pamilyang Gu ay, ipagtatanggol ka. Ikaw na hindi alam, ang limitasyon mo, maliit na cutie, bibigyan kita ngayon ng aral. Bakit biglang nag-away? Paano mo ako nasaktan? Hindi ka patatahimikin ng tiya. Hindi ako patatahimikin ng tiya ko. Ako ang tunay na manugang ng pamilyang Gu. Maging malinaw ka. Papaluin kita hanggang mamatay, ikaw na maliit na cutie. Lolo, tiya, tulungan mo ako. Siyo. Nag-aaway sila. Pumunta ka. Pigilan mo ang lolo at nanay ko. Huwag mo silang palabasin. Aray, Hay. Parang naririnig ko si Ronan, na tinatawag ako. Mali ba ang narinig ko? Parang, narinig ko rin. May nangyari. matandang guro. Inutusan ako ng na sabihin sa inyo, may kaunting problema sa labas, na kailangang asikasuhin. Huwag muna kayong pumunta doon. Maliit na problema. Anong maliit na problema? Wala namang malaking problema. Si Ronan lang, at ang ginang, ay medyo masyadong nasasabik sa pag-uusap. Inaasikaso na ito ng Inaasikaso na noon. Huwag kayong mag-alala.
Lin, inasikaso na. Panatag na ako ngayon. Kaya, matandang guro, nariyan ang siye, hindi ang ginang. Mapapahamak. Xiaoli, ikukwento mo sa akin, ang kwento ni Kiki. Sino siya? Ano ang pinagmulan niya? Parang ang galing niya. Matandang guro, ang ginang. Maliit na cute. Papatayin kita. Kumusta? Masaya ka na ba? Natuto ka na ba? Kuya Tianlin, hindi kita patatawarin. Bakit ko patatawarin? Ang asawa ko. Mahal, siya ang unang nang away sa akin. Ako lang ay nagdepensa. Halika. Pagod ka na ba? Punasan mo ang pawis mo. Ayos lang. Kuya Tianlin, huwag mo siyang pakinggan. Nagsisinungaling lang siya. Naiinggit lang siya sa ating relasyon simula pagkabata. Gusto niya akong patayin. Talaga. Kiki. Gusto mo? Patayin siya. Ayoko. Madumihan ang mga kamay ko. Narinig mo ba? Dapat ka pang magpasalamat kay Kiki sa hindi pagpatay sa'yo. Binugbog niya ako ng ganito. Tapos magpapasalamat pa ako sa kanya. Chen Ruan, kung hindi dahil kay Kiki, hindi mo makukuha ang pagkakataong mabugbog lang. Dapat alam mo kung ano ang mangyayari kapag ginalit mo ako. Lin, Humingi ka ng tawad kay Kiki. Tapos, umuwi ka na. Pwede kong ituring na walang nangyari na yon. Pasensya na. Sana ginawa mo yan. Kanina pa. Sa susunod kung aawayin mo ulit ako, di na to ganoon kadali. Lin Kiki, humanda ka sa akin. Hindi ka panipaniwala. Itong Chen Ruan na to, ngayon, sumusobra na siya. Binubuli niya ang apo ko sa tuhod. Huwag ka nang magalit. Lin, naayos ko na. Pero, Kailangan talagang idisiplina siya. Hindi natin pwedeng hayaan na bubulihin nila si Kiki. Lolo. Tita. Huwag kayong mag-alala. Inutusan na ng si Chen Ruan na humingi ng tawad at binalaan siya para sa hinaharap. Hindi na siya manggugulo pa. Hindi pwede. Hindi pa sapat. Yaoli, magpadala ka ng mensahe sa pamilya Chen. Sabihin mo sa kanila, kung patuloy nilang kukonsintihin si Chen Ruan sa kanyang mga kalokohan, ang pamilya Gunamin ay puputulin ang lahat ng ugnayan sa kanila. Opo, Lolo, gagawin ko po agad. Hindi ko inaasahan na si Kiki na mukhang masayahin at palabiro ay nagdusa pala ng ganito kalaki. Sa murang edad ay marami na siyang pinagdaanan. Matatag at hindi sumusuko, matibay at hindi natitinan. Titiisin ang hirap. Para maging matagumpay, mukhang may katangian siya ng isang Gyu. Lolo. Sino ang pinupuri mo? Siyempre pinupuri ko ang aking mabuting apo. Tama. Kiki. Narinig namin ng iyong ina ang ilan sa iyong mga pinagdaanan. Alam naming sa bahay nyo ay marami kang napagdaanang paghihirap. Pero mula ngayon, hindi na. Isa ka na sa amin. Sa pamilya Gyu. Hindi ko papayagan na may mang-api pa sa'yo. Tama, Kiki. Ikaw at si Tianlin ngayon, huwag na kayong umalis. May magandang bagay pa ako rito, Nay. Ibibigay ko sa iyo. Nay, may magandang bagay pa ako. Tara, ipapakita ko sa iyo. Sigurado ako, magugustuhan mo ito. Tara. Napaka-modern naman ni tita. Ang ganitong bagay ay direktang ibinigay sa akin. Ano ang laman nito? Tingnan ko nga. Wala naman. Hindi mo rin naman magagamit. Huwag mo nang tingnan. Wala ka ring makikita. Titingnan ko nga. Kung ano ito, at bakit ka nahiya? Uway. Wala. Wala naman. Wala. Hay naku. Sabi ko na nga ba, hindi mo magagamit. Tiningnan mo pa rin, hindi ba? Nakakasakit ito ng pride mo. Sinong nagsabing hindi ko magagamit? Gusto mo? Patunayan ko sa'yo
Huwag mo nang patunayan. Hawak ko. Ang sweldo mo. Hindi ko kaya. Baka masaktan ang pride mo. Nasa labas ang nanay ko. Nakikinig. Ikaw. Nakikinig din ang nanay mo. Nakikinig din. Alam ba niya ang ating relasyon? Sigurado akong naghihinala siya. Ibinigay niya sa iyo ang mga ito. Sabi mo, gusto ba natin gumawa ng eksena? Hay. Ito ay ibang presyo. Hindi mo dapat. Ibig sabihin, Sige na, magkano? 30,000 dapat sapat na, diba? Deal. Bigyan kita ng 3 milyon. 3 milyon. Magkano ang hiningi ko? Kanina. 30,000. Diyos ko, hindi ba ito suwerte? Dahil si Enrique ay napakabukas palad, hindi na ako magpapakipot. Tumabi ka. Noorin mo ako. Hindi ba ito pangdalawahang tao? Paano mo gagawin mag-isa? Alaynan. Gusto mo pa rin akong pagsamantalahan. Hindi pwede. Hay, umalis ka. Huwag kang makialam. Hay, sing hot. Hay, honey. Unang beses kong pumunta sa bahay ni Lolo. Bakit mo ako inuhubaran ng ganito? Aray. Honey. Nasasaktan mo. Ako. Dahan-dahan naman. Aray. Dahan-dahan naman. CJ, Bilisan mo. para magkaapo na ako. Kumusta? Kumusta? Umalis na ba ang nanay mo? Pagod na ako. Sige na. Ang pag-arte mo, pwedeng manalo ng award. Baba na. Sa susunod na lang, aray. Hay. Bakit? Umaarte ka pa rin? Nasprayin ang paa ko. Ibaba mo ako. Totoo ba? Aray ko. Itong paa ko. Dahan-dahan. Hindi ko inaasahan na ganito siya kaalaga. Nakakapanatag. Aray-aray. Apo, Ang sakit. Paano ka nagkaganito? si Chayanlin ba? Binubuli ka ba niya? Aray ko. Umupo ka. Nay. Chayanlin, anong nangyari? Paano nasaktan? Si Kiki. Kayong dalawa, ano ang ginawa ninyo sa kwarto kanina? Nay. Lolo. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Sumasayaw lang si Kiki kanina. Sumasayaw, at aksidenteng napilay ang paa niya. Sumasayaw. Sumasayaw. Ay naku, Paano mo? siya inalagaan. Kakarating lang niya sa bahay natin. Tapos nasaktan mo na siya agad. Pasensya na po, Lolo. Ako ang napabayaan. Bakit ka sa akin humingi ng tawad? Dapat kay Kiki ka humingi ng tawad. Humingi ka ng kapatawaran sa kanya. Lolo, talagang ako po ang naging pabaya. Mabait na sa akin si Chayanlin. Huwag mo na siyang sisihin. Oh, ganun pala. Kung ganun, apo ko, kung yan ang sinabi mo, bibigyan kita ng respeto. Sa susunod, masaktan na naman siya. Ikaw, kailangan ko. Lolo, Itay, huwag ka nang magsalita. Ang mga kabataan ngayon, masigla. Hindi maiiwasan ang mga pagkakamali. Kiki, gutom ka na ba? Gutom ka na ba? Tara, kumain na tayo. Naku, tingnan mo ang ekspresyon niya. Siguradong nagkamali ng pagkaintindi si tita. Kung ganun, palalalimin ko pa ang epekto. Tita. Oh, mali. Nay, kami ni Tianlin. Busy kami buong hapon. Medyo gutom na talaga ako. Di ba, Tianlin? parang may mali. Hay, tara. Kumain na tayo. Mamaya sa hapunan. Kumain ka ng marami para lumakas ka. CJ, tara. Kumain ka pa. Tara. Ngayon, lahat ng nakikipagtulungan sa pamilya Lin, mga taong
Dapat itigil ang pakikipagtulungan. Kung magpapatuloy ito, hindi aabot ng isang buwan, malapit nang mabangkarote ang pamilya Lin. Ano ang gagawin natin? Hindi natin pwedeng. Panoorin na lang ang pamilya Lin na bumagsak. Paano ko malalaman? Ang tanging paraan ngayon, hanapin si Kiki. Pero, Bakit hindi natin subukang magmakaawa? Kay Kiki, siya pa rin naman, ang tunay nating anak. Hindi niya pwedeng. Hayaan na lang tayong mamatay. hindi. Matagal ko nang sinabi na hindi na siya parte ng pamilya Lin. Pinaglalaruan lang ni Young Master Gyu. Ang ate ko, hindi magtatagal. Magsasawa rin siya. Pupuntahan ko si Young Master Gyu. Siguradong kaya ko siyang makuha. Makuha siya. Yaw. Ikaw, sigurado ka bang kaya mong makuha si Young Master Gyu? Nag-aalala ako na baka masyadong mapanganib ito. Ano ang dapat ipag-alala? Mas maganda si Yaw kaysa kay Kiki. Si Young Master Gyu, magugustuhan niya ba si Kiki? Bakit hindi niya magugustuhan? Si Yaw. Huwag kayong mag-alala, mama at papa. Makukuha ko talaga ang pabor ni Gu Xiao. CJ, kaya mo yan. Kiki, sa wakas nakabalik ka na. 3 araw na. Ayoko nang mabuhay. Palalayasin ako ni mama. Sa bahay. Palalayasin. Bakit? Hindi ba ito ang bahay mo? Kasalanan lahat ng kuya ko. Sinisiraan niya ako kay mama. Sinasabi niyang tamad ako at walang kwenta. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Hindi ako, palala. Na pala, Kiki, yung 70 milyon mo, kumusta na? Ngayon, hindi ako mahal ng kuya ko. At ni mama. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Hindi 70 milyon. Kundi 100 milyon. Ha, so milyonarya na tayo ngayon. Milyonarya na. Tara, magsaya tayo. Anong inuubo-ubo mo dyan? Hindi naman ikaw ang gagastos. Kiki, ito yung 3 milyon na napagkasunduan natin. Salamat, hubby. Hubby, ang bait mo talaga. Kuya, saan yung akin? Wala. Hindi ko naman ginagastos ang pera mo. Guchayan Lin, maghintay ka lang. Bibilhan kita ng maliliit na sapatos. Oy. Ano ito? Kiki, tingnan ko. Wala ito. Ito ay galing sa mama mo, para sa kuya mo. Hindi niya magagamit. Huwag mo nang tingnan. Patingin naman. Titingnan ko kung ano ang laman. Kung may mahalaga ba, titingnan ko. Good yan lang. Pwede bang umakto ka na parang anak ng mayaman ang ganitong bagay? Ikaw ang nagsabing pwede kong tingnan, kaya tiningnan ko. Wala akong pera ngayon. Gusto kong magkapera. Ano naman? Bakit ba? Lanlan. Yung, kuya mo kasi, ang songit. Ganito na lang, mag-shopping tayo, gamit ang card ng kuya mo. Anong gusto mong bilhin? Si Kiki pa rin, ang pinakamabait sa akin. Hindi katulad mo. Suplado, tingtara. Honey, mag-shopping tayo. Paalam. 7, tingnan mo, ang kwintas na ito, lahat ay bagong dating. Ang gaganda ng bawat isa, di ba? Ang ganda nito. Maganda rin yan. Gusto ko rin ito. Bakit hindi? Bilhin natin lahat. Ito. CJ. Sakto, lahat ng ito ay pagmamay-ari ng pamilya namin. Sabihin natin ang pangalan ng kuya namin. Baka maging libre pa ito. Ano sa tingin mo? CJ. Magandang binibini. Pakibalot po lahat ng mga ito. 2 binibini, lahat ng ito ay mga bagong dating sa aming tindahan. Ang kabuang halaga ay higit sa 20 milyon. Sigurado ba kayo na gusto niyo lahat? 20 milyon lang naman. Kaya kong bilhin. Basta, ay balot mo na. Maliit na wala yon. Sino ang nagyayabang dito at nagkukunwaring mayaman? Ikaw pala yan, Lin Kiki. Paano, kung wala si Kuya Tianlin? Mabibili mo ba ang 2 milyong kwintas na ito? Binibining Chen, nandito ka na pala. Anong nangyayari dito? Bakit lahat ng basurang tao ay inaasikaso nyo? Ang isang tulad niya, karapat-dapat ba ang bumili ng parehong bagay sa akin? Pasensya na po, Binibining Chen. Mag-iingat po ako sa susunod. Isang maliit na pamilyang Chen lang, ay naglakas loob na, magmayabang sa harap ko. Nakakasuka talaga. Sino ang hindi magsasabi niyan? Paano? Wala ang Kuya Tianlin mo. Hindi ka na nagpapanggap. Ito ang pag-aari ng pamilya Gyu. Hindi ka na babagay dito. Lin Kiki. Huwag mong isipin na dahil naloko mo, si Lolo Gu at si Kuya Tianlin, ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Kung magagalit ako sa'yo, hindi mo magugustuhan ang hihinat na nito. CJ, gusto mong makipag-away, di ba? Tara, sasamahan kita. Ang paghampas sa'yo ay magdudungis lang sa mga kamay ko. Kung wala, Kuya Tianlin, kaya mo bang bilhin yan?
Kung wala kang pera, huwag kang magpanggap na mayaman. Sinong nagsabing wala akong pera? Ang walang pera, ngayon ay ikaw. Ikaw ang hindi karapat-dapat na makasama ko sa isang tindahan para gumastos. At saka, ang kuya Tianlin mo, ang gusto niya ay ako. Kung walang pera, walang pera. Kung hindi dahil sa suporta ng pamilyang Yu, ano ka ba? Huwag na nating pag-usapan ang 20 milyon. 20,000, hindi mo nga kayang ilabas yan. Narinig ko sa kapatid mo na ngayon, isa ka lang, walang tirahan na, asong gala, Kiki. Huwag mo na siyang patulan. Bugbugin na lang natin siya. CJ, matagal ko na siyang kinakainisan. Bugbugin muna natin siya. Mga tauhan, ang 2 baliw na babaeng ito. Palayasin ninyo. Kiki, lumuhod ka ngayon at humingi ka ng tawad sa akin. Baka sakali, mapatawad pa kita. Si Kiki ngayon ay hipag ko na. Kabilang na rin siya sa pamilyang Yu. Ginang, pinaghihingi mo ng tawad si Kiki. Sa iyo, nakakatawa ka ba, Ate Tianlan? Hindi ka rin dapat. Malinlang niya. Ngayon, para sa pamilyang Yu, tuturuan ko ng leksyon. Ang batang ito, anong tinatayo niyo dyan? Sugurin siya. Sandali, sandali. Yung Chenruan, tayo, gusto mo ba? Magpustahan muna. Magpustahan. Ha, akala mo ba tanga ako? Para patagalin mo at humingi ng tulong. Sugurin siya, dali. Sandali lang. Naalala ko lang bigla. Hinahanap ka ng kapatid mo, kahit saan. Hello, An. Hello. Yumo. May magandang balita ako. Linkais, nandito sa tabi ko ngayon. Pumunta ka na dito. Anong sabi mo? Talaga bang nandyan ang ate ko? Aray. Yumo, mag-ingat ka. Nay, tawagin mo si Papa. Samahan mo akong hulihin ang ate ko. Hindi ako naniniwala na makakatakas pa siya sa pagkakataong ito. Kiki, tapos ka na. Parating na si Yao Yao. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging masaya. Ikaw, Kiki, tumakbo ka muna. Bilisan mo. Bakit ako tatakbo? Hindi ako natatakot sa kanila. Ako ay ang pinakamatandang anak na babae ng pamilyang Yu. Tingnan natin kung sino sa inyo ang maglalakas loob. Alagaan mo ang pinakamatandang anak na babae ng pamilyang Yu. Chenruan, huwag kang magpanggap sa harap ko. Kahit wala si Kiki, hindi magugustuhan ng kuya ko. Ang isang mabahong babae na katulad mo. Tumahimik ka. Sinasabi ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatuloy na maging matigas ang ulo, didisiplinahin kita para kay Kayan Linje. Didisiplinahin kita. Lanlan, huwag mo silang patulan. Kaya kong labanan silang tatlo. Pumili ka ng isa para unahin ko. Ako. Ako. Sino ang pipiliin ko? Siya na nga. Minamaliit mo ba ako? Tingnan mo kung paano kita ayusin. CJ. Kiki, magaling kang ang makipaglaban. Pero paano naman ang iyong mabuting kaibigan? Ano ang gagawin mo? Napakagandang mukha. Paano kung masugatan ito? Gusto niya kayang magpakamatay. Tumigil ka. Siya ang pinakamatandang anak na babae ng pamilyang Yu. Kung maglakas loob kang saktan siya, hindi ka patatahimikin ng pamilyang Yu. Tumigil ka. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mo? Ako, gagawin ko lahat ng gusto mo. Simple lang. Lumuhod ka ngayon at humingi ka ng tawad sa akin. CJ, luluhod ako. Luluhod ako. Huwag kang lumuhod sa kanya. Tawagan mo agad ang kuya ko. Tumawag ka. Sinabi ko bang magsalita ka? Tumahimik ka. Huling pagkakataon. Luluhod ka, o hindi. Luluhod ako. Luluhod ako. Kiki. Huwag kang lumuhod sa kanya. Huwag kang lumuhod sa kanya. Ayos lang, Lanlan. Marami na akong beses na lumuhod. Hindi na mahalaga ang isa pa. Lumuhod ako. Tingnan mo itong cute na bata. Kaya pala, ayaw sa'yo ng mga magulang mo. Chenruan, ang lakas ng loob mo. Para saktan, kapatid na babae ng Sie. Nangahas pang pilitin ang asawa ng Sie. Lumuhod. Saan ka nang galing? Emmalin, darating na ang Sie. Pakiintay po saglit. CJ. Chenruan, tapos ka na.
Nalin lang kayong lahat ng babaeng ito. Nalin lang. Walang galang. Bitawan. Chen Ruan. Binabalaan kita. Ngayon na. Humingi ng tawad sa asawa at kapatid na babae ng si. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Naku, takot na takot ako. Isa ka lang. Nigutayan Lin na. Aso. Anong karapatan mo para utusan ako dito? Mga tauhan, bigyan siya ng leksyon. Chen Ruan, huwag mong isipin na hindi alam ng si. Ang mga iniisip mo, para mayangat muli ang pamilyang Chen. Nakikipag-ugnayan ka kahit kanino. Gumagawa ka ng kahit anong gusto mo. Ngayon, nanggugulo ka pa rin dito. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Paano ko nalaman? Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay, ngayong araw ay nasaktan mo. Ang dalawang pinakamahalagang babae ng si. Dalawang babae. Lumuhod ka ngayon, at humingi ng tawad sa kanila. Baka sakaling, palampasin ka pa ng si. Huwag mo akong takutin. Lin Kiki, ano ba to? Si Kuya Tianlin ay, pansamantalang nabighani niya. Kayo rin. Sige na. Ginang, iligtas muna natin ang binibini. Ang mga basura na to, ako na ang bahala. CJ. Buti na lang matalino ako, at hindi tumayo. Baby girl. Paano niyo ako nagawang saktan? Dapat lang sa'yo yan. Ikaw na baby girl ka. Walang sinuman sa mundong ito ang nangahas na sampalin ako. Tikman mo ang iron fist ng pamilyang Yu. Baby girl. Yu ha. Bastos, Papa, tingnan mo. Dito ang ate ko. Baby girl, papatayin kita. Papa, tingnan mo. Siya ang ate ko. Tito, tita, tulungan niyo ako. Nababaliw na si Lin Kiki. Paano niya ako nagawang saktan? Kiki, anong ginagawa mo? Pakawalan mo si Anan. An-an. Ang lamig mo naman. Sa sarili mong anak, pero sa anak ng iba. Ang sweet mo kung tawagin siyang Anan. Lumaki si Anan, nakasama kayong magkapatid na naglalaro. Para na rin siyang kalahating anak natin. Anong ginagawa mo ngayon? Wala ka sa lugar. Nga, si Lin Yao Xiang at Chen Ruan. Lin Xiang Yao at Chen Zuan. Lin Yao Yao at Chen Ruan. Si Lin Yao mo at Chen Ruan ay mga anak mo. Ako lang ang tagalabas. Tama ba? Kiki, anong sinasabi mo? Kailanman ay hindi ka namin itinuring na tagalabas. Ang pagsabi mo niyan ay parang sinasampal mo kami ng papa mo sa mukha. Mama, papa, hindi ninyo kailangang makipag-usap sa kanya. Sa tingin ko ngayon, wala na siyang kinikilala. Hindi niya kayo ginagalang. Kiki, pawalan mo si Anan. Binabalaan kita. Si Imelin ngayon ay asawa ni Emergue. Pakigalang mo siya. Gusto mo pa akong takutin? Umalis ka. Anong gagawin mo? Binubuli ninyo si Kiki. Hindi pa ba sapat? Ano pa ang gusto ninyo? Ikaw na batang babae. Anong alam mo? Kung hindi namin siya tinuruan. Matagal na siyang naligaw ng landas. Kiki, sundin mo si Papa. Pakawalan mo si Anan. Kiki, sundin mo si Papa. Pakawalan mo si Anan. Xiao Fuwai. Nangahas kang makipagsabuatan sa mga tagalabas para ipahamak ang sarili nating pamilya. Sumasagot ka na talaga. Lin Kiki, Lin Les, kasalanan mo yan. Sino ba ang nagsabing huwag kang makinig sa tatay mo? Ikaw, bigyan mo ako. Tulungan mo si Kiki. Bilisan mo. Tumigil ka. Darating na si Young Master Gyu. Subukan niyo pang apihin. Si Miss Lin. Nerd. Magkano ang binigay sa'yo ni Lin Kiki? Na sweldo. Para maging ganito ka. Katapat. Sa pag-arte para sa kanya. Ikaw. Kahit dumating pa si Young Master Gyu, ano naman? Tinuturuan ko ang sarili kong anak na babae. Siya, anong karapatan niya? Makialam. Lin Weijia. Angas mo ah. Young Master Gyu. Honey. Dumating ka rin sa wakas. Huwag kang matakot. Nandito ako. Walang sinuman ang maaaring mang-api sa'yo. Kuya, ang buong pamilya nila. Binubuli si ate. Ano ang gagawin natin? Ginoong Gyu, ikaw, bakit ka nandito? Mukhang ang nangyari noong nakaraan ay hindi sapat para matuto ka.
Ginoong Gyu, may kaunting hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan, walang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Paulit-ulit niyong binubuli ang aking asawa. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo. Ginoong Gyu, sa kahit anong paraan, Smaestonji, maituturing ka ring manugang ng pamilyang Lin. Hindi kailangang maging ganito katense. Tama ba? Kung gayon Kiki, sabihin mo, paano mo gustong parusahan sila? Kahit anong parusa ay ayos lang. Dahil, wala naman akong kinalaman sa kanila. Naiintindihan ko. Ang mga taong ito, lahat sila sa Kyoto ay mawawala. Kuya Tianlin, si An anak ko. Huwag kang makinig sa babaeng ahas na ito, na nagsisinungaling mula pagkabata natin. Ang relasyon natin, may tuturing din akong kalahating, anak na babae ng pamilyang Gyu. Hindi ba't anak ka ng pamilyang Lin? Bakit ngayon? Naging parte ka na ng pamilyang Gyu. Huwag mong palampasin ang cute na ito. Sinampal niya ako. Pinaglakas loob mong saktan ang kapatid ko. Mas mabigat ang kasalanan mo. Ang babaeng ito, dalhin sa Timog Silangang Asya. Pag-isipin siyang mabuti. Timog Silangang Asya. Ginoong Gyu, nagkamali ako. Kamali ako. Kamatayan ang nararapat sa akin. Kamatayan ang nararapat sa akin. Parang awan niyo na, Ginoong Gyu. Kiki, magsalita ka naman. Kay Ginoong Gyu para sa amin. Hindi ko siya ama. Ginoong Gyu, ngayong kasal na kayo ni Kiki. Pamilya na tayo. Hindi mo dapat gawin ito sa sarili mong pamilya. Nung binubuli niyo, si Kiki, naisip niyo ba na, pamilya niyo rin siya? May nagawa ang ate ko, kaya dapat siyang parusahan. Bakit niyo siya kinakampihan? Lin Momo, napakasama ng ugali mo. Ginoong Gyu, huwag kang magpadala sa pang-aakit ng ate ko. Paano mo siya nagustuhan? Ang babaeng yan. Lin Kiki, walang hiya ka. Dapat ako ang pumunta sa blind date. Na iyon, iba naman, ang nobyo ng kapatid mo. Agawin mo. Lin Yaoyao, binubuli mo si Kiki sa loob ng maraming taon. Panahon na para matapos ito. Kung hindi dahil sa panghihimasok mo, paano magkakaganyan ang pakikitungo ng mga magulang mo sa kanya? Bakit niya alam na alam ang mga nangyayari sa pamilya ko? Tama si Young Master Gyu. Kasalanan namin. Kasalanan namin. Musumpa ako. Hindi na namin ulit. Bubulihin si Kiki. Kiki, alalahanin mo na pinalaki ka ni Papa sa loob ng maraming taon. Parang awa mo na. Kiki, kasalanan lahat ni Mama. Hindi dapat ako. Nagpakita ng paboritismo sa kapatid mo. Kayong dalawa ni Momo ay pareho kong anak. Momo, lumuhod ka at humingi ng tawad sa ate mo. Bilisan mo. Ayoko. Bakit ako ihingi ng tawad sa kanya? Ito, ba ang pakikitungo ninyo? Tumigil ka na, aking prinsesa. Kailan ka pa? Nagagalit dito. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa ate mo. Pa, aray, sinaktan mo ako. Hindi mo pa ako sinasaktan. Mula pagkabata. Ngayon gusto mo pang humingi ako ng tawad sa babaeng ito. Anong cute na bata? Siya ang ate mo. Huwag kang ganyan. Walang galang. Kiki, sundin mo ang tatay mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa ate mo. Magkapamilya pa rin tayo. Di ako hihingi ng tawad. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Hindi ko kailangan ang paghingi mo ng tawad. Mula ngayon, hindi na ako manggugulo sa inyo. Huwag niyo na rin akong guluhin. Simula ngayon, tapos na tayo. Kiki, Kasalanan ko lahat. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sige na, pangako, mamahalin ka namin ng papa mo. Tulad ng pagmamahal namin kay Momo. Mamahalin ka namin, hindi ko kailangan. Matagal ko nang sinabi, hindi na ako anak ng pamilyang Lin. CJ, Simula ngayon, huwag ka nang babalik sa pamilyang Lin. Anong ginagawa mo? Siya ang ate mo. Nay, hindi ko siya ate. Bakit siya magiging ate ko? Anong tinatayo-tayo mo dyan? Awatin mo nga. hindi na siya parte ng pamilyang Lin. Wala na kaming anak na walang utang na loob. CJ, sinabi niyo na iyan. Mahal, umuwi na tayo. Tara. Tandaan mo, subukan mo ulit kaming apihin. Ni Kiki, lagot kayo sa akin. Kiki, kasalanan ko lahat. Pa, Ma, hayaan mo na siyang umalis. Mula ngayon, ako na ang bahala sa inyo. Kahit peke lang ang kasal natin. Pero, ngayon, ikaw na lang ang natitira kong kapamilya. Kiki, hindi lang ako ang kasama mo. Kasama mo rin si Lanlan, si Mama, at si Lolo. Sila ang mga kapamilya mo.
Huwag kang umalis. Huwag kang mag-alala. Hindi ako alis. Lumipas na ang ilang taon. Pero ang cute mo pa rin. Hindi ba ako? Kaakit-akit. O si Inwit ko talaga. Ang may problema. Sa malapitan. Ang gwapo mo pa rin. Paano nagkaroon ng ganito kagwapong at kabait na lalaki sa mundo? Parang pamilyar ang likod na iyan. Miss Lin, hindi magandang ugali ang pakialaman ang gamit ng iba. Ayoko na ngang tumingin. Kuripot. Dahil gising ka na. Mabas ka na. Lalabas na nga. Kiki, pwede. Ang bilis mo namang napaamo ang kuya ko. Anong pinagsasabi mo? Ikaw, ito, hindi kaya ng kuya mo yan. Paano ko siya mapapaamo? Ito, ang laki ng strawberry mark mo. Aray, halatang gawa to ng kuya ko. Obra maestra. Hay, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ito, siguradong kagat lang to ng lamok. Kagat ng lamok. Ang laki naman ng lamok na yan. Saka, Ang kuya ko. alam ko na. Tumigil ka na. Sige na, sige na. Tumahimik ka na nga. Aba, Gutchayanlin. Nangahas kang halikan ako ng palihim. Humanda ka sa akin. Pa, may gusto ka bang? Bilhin ngayon. Bibilhan kita. Kung ganon, bilhan mo ako ng 2 lata ng saa. Yung pinakamaganda. Naiintindihan ko. Sige po, pa. Huwag kayong mag-alala. Hindi ba kayo, kahit konti nag-aalala? Mag-aalala tungkol saan. Hindi ko alam kung kumusta na si Kiki sa labas. Kumusta na kaya siya? Ang anak na walang utang na loob na yon, mamatay na siya sa labas. Wala akong pakialam. Naku, huwag kang mag-alala. Alam mo naman ang ugali ng ate ko, di ba? Nagpapanggap lang siya sa harap ni Yang Master Gyu. Nagkukunwari lang. Pagkalipas ng ilang araw, magsabi ka ng magagandang salita kina inay at itay. Lambingin mo siya. At magiging maayos na ang lahat. Sana ganun din ang mangyari ngayon. Hello. Anong nangyari? Itay, anong nangyari sa'yo? Na-bankrupt tayo. Bankrupt. Di lang tayo na-bankrupt. May utang pa tayo sa Gu Corporation ng 50 bilyon. Ano? Anong gagawin natin? 50 bilyon. Karma. Karma. Ikaw, Kasalanan mo lahat ito. itay, bitawan mo ako. Aray, masakit. Sinira mo ang pamilya Lin. Inay, tignan mo. Inay, Lin Weijia, lalaki ka pa ba? Umabot tayo sa ganito. Kasalanan nating lahat. tapos na tayo. Naku. Mukhang. Wala akong magawa kundi magmakaawa. Kay Kiki. Kuya, huminto ka. Salig ko. Anong nangyari? Yo. Sino ang kumagat sa'yo? Nga. Hindi ko alam kung sino. Ang maliit na kutina yon. Sa tingin ko. Si. Lanlan yon. Hindi mo alam. Noong bata pa siya. Mahilig siyang mangagat. Kuya, ikaw ang maliit na cutie.
Kiki, hahanapan kita bukas. Ng lalaking mas better kaysa sa kuya ko. Alaynan. Sa mundong ito, may lalaking mas better kaysa sa akin. Ang yabang. Anlan, magbigay ka nga ng ilan, para mapahiya ang kuya mo. Alaynan. Kiki, kanina ko pa. Iniisip. Wala talaga akong maisip. Magiging, ate ko ka na lang. Si Mama. Tumatawag. Sagutin mo. Nandito ako. Huwag kang matakot. Hello, Ma. Kiki. Gusto kang makausap ni Mama. Ano po yon? Sabihin niyo na lang po sa telepono. Alam kong nagkamali ako sa'yo. Hindi na rin ako aasa pa ng kahit ano. Gusto lang kitang makita. Matanda na si Mama. Iniisip ko ang hinaharap na hindi ka na makikita. Ako. Kailan? Mamayang gabi na lang. Sa paborito mong restaurant. CJ. Niyaya ako ni Mama na magkita kami. CJ, kahit ano paman, siya pa rin ang mama mo. May mga bagay na kailangan pa rin. Linawin. CJ, alam ko na. Kiki, dumating ka talaga. Umupo ka. Tingnan mo, umorder si Mama ng paborito mong isda. May lobster, badha jumps over the wall. Lahat ng ito ay mga paborito mo. Ano nang kailangan mo? Sabihin mo na, sa totoo lang, wala naman akong ibang kailangan. Ang gusto ko lang ay makausap mo si Ginoong Gyu. Para palayain na niya ang pamilya Lin. Kahit ano paman, pamilya pa rin tayo. Pamilya. Simula pagkabata, hindi ko naramdaman na tinuring ninyo akong kapamilya. Sa puso ninyo, silin mo lang ang pamilya niyo ba? Kiki. Naktan at pinagalitan ka namin ng papa mo. Pinagalitan ka, para rin naman sa ikabubuti mo iyon. Sabihin mo nga, mula pagkabata mo, ilang kalokohan na ang nagawa mo. Kung hindi dahil sa amin, na mahigpit na nagdidisiplina sa'yo, hindi natin alam kung ano na ang nangyari sa'yo ngayon. Ang mga tinatawag niyong, mga kalokohan na iyon. Lahat yon ay kasinungalingan ni Lin Momo. Isinisi niya lahat sa akin. Siya ang nagnakaw ng bisikleta ng kapitbahay namin. Siya rin ang nagbanta sa kaklase ko noong high school para maningil ng protection money. Pati yung damit na ginamit niya sa blind date. Yung damit na iyon, siya ang nagpakulay noon. Tapos isinisi niya sa akin. Impossible. Yaoyaw siya palagi. Mabait at masunurin. Paano niya magagawa ang mga bagay na iyan? Mabait at masunurin. Nagpapanggap lang yon. Sa harap niyo, nagpapanggap. Kung ganun, bakit hindi mo sabihin kina Mama at Papa ang totoo? Ilang beses ko na sinabi. Naniwala ba kayo? Mula pagkabata, ang pinaniniwalaan niyo lang ay ang mga sinasabi ni Lin Momo. Pero si Momo, bakit niya gagawin yon? Kapatid ka niya. Dahil gusto niya, ang kinin ang pagmamahal ninyo. Habang sinasaktan niya ako, mas lalo ninyo siyang mamahalin. Kiki, napakatanga ko. Kung sana napansin ko ng maaga, ang iniisip ng kapatid mo, hindi sana tayo hahantong sa ganito. Huli na ang lahat. Hindi pa huli, Kiki. Magtiwala ka sa akin. Kami ng papa mo ay magbabago na. Hindi na namin paboran si Yaoyaw. At, pag-uwi ko, pahihihingi ko ng tawad. Sa iyo si Mama. Hindi ko kailangan ang paghingi niya ng tawad. Masaya ako ngayon. Kasama ko si Xiao at si Lanlan. Mabuti sila sa akin. Pati si Mama Gyu at Lolo Gyu. Sila ang nagparamdam sa akin kung ano ang tunay na pamilya. Kiki. Aalis na ako. Kiki, huwag kang umalis. Patawarin mo na ako. Lumuhod ako sa'yo. Anong ginagawa mo? Tumayo ka. Kiki, kasalanan namin lahat. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Humihingi ako ng tawad. Ma, walang inang luluhod sa anak. Tumayo ka. Kung hindi ka papayag, hindi ako tatayo. Kung talagang ayaw mo akong kilalanin bilang ina mo, luluhod ako dito hanggang mamatay. Sige na, napatawad na kita. Tumayo ka na. Talaga bang pinapatawad mo na ako? Kung gayon, tingnan mo. Tungkol sa pamilya Lin. May mga bagay na hindi ko kayang desisyunan. Huwag kang mag-alala. Uuwi ako ngayon. Para siguraduhin si Mama, mismo ang pupunta. Para humingi ng tawad sa iyo at kay Ginoong Gu. See you. Lumabas na po ang ginang. Sunduin mo siya.
Mahal ko. Sakay na. Mahal ko. Uwi na tayo. Mahal, magpahinga ka muna. Ikaw, saan ka pupunta? May asikasuhin pa ako sa kumpanya. Ganon. CJ, bumalik ka. Nang maaga. Masusunod. Kiki. Nasaan ang kuya ko? May inaasikaso ang kuya mo sa kumpanya. Busy siya. Sa tingin mo, may gusto na ba sa iyo? Ang kuya ko, nabalitaan kong may malaking proyekto siyang dapat pag-usapan. Pero ipinagpaliban niya para sa iyo. Ano ba yung sinasabi mo? Kuya mo? Parang may gusto na. Siguro hindi. Bakit hindi ko alam? Nakita ko mismo. Sa tabi ng kama ng kuya mo, may nakalagay na isang larawan ng babae. Alam mo ba? Sino yung babae? Hindi ako pinapayagan ng kuya ko na pumunta sa kwarto niya. Kung hindi, tignan natin. Huwag. Malalaman ni kuya. Palalayasin niya ako. Okay lang. Marami tayong pera ngayon. Kahit palayasin, kaya kong buhayin ang sarili ko. Parang ganun na nga. Tara. Mukhang bata pa siya. Parang kilala ko siya. Pero hindi ko matandaan. Kiki. Kahit ano paman. Susuportahan kita. Nang walang pag-aalinlangan, na maging ate ko, sisiguraduhin kong si kuya. May in love sa'yo. Anong mahal o hindi? Basta, kami ng kuya mo, peking kasal lang din. Ganito na lang, bukas pupunta tayo sa kumpanya ni kuya at i-anunsyo natin. Asawa ka ng CV. Sa ganitong paraan, maaari nating maalis ang lahat ng potensyal na panganib. Hindi ba ito maganda? Paano kung magalit ang kuya mo? Anong gagawin natin? Naku, hindi yan. Magtiwala ka sa akin. Tara na. Ayoko, humingi ng tawad sa ate ko. Bastos na bata. Sasabihin ko sa'yo ngayon, dito mismo. Kung hindi ka pupunta, ipagbibili kita para mabayaran ang utang natin. Nay, bakit ka naniniwala sa ate ko? Kahit ano lang ang sinasabi niya, pahanapin mo siya ng ebidensya. Mas tuso ba ang ate mo? Kaysa sa'yo, wag mo akong lokohin. Mabuti na lang at hindi kita pinarusahan. Para sa ginawa mo. Tatanungin kita. Pupunta ka ba o hindi? Pupunta ako. Lin Kiki, kung sisirain mo ang lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng ito, kukunin ko ang lahat ng meron ka ngayon, lahat ng pag-aari mo. Aray, Anong nangyari? Bini-bini. naku, Anong nangyari? Bini-bini. tinakot mo ako. Bakit parang pamilyar ang boses mo? Kung ayos ka lang, maaari bang huwag mong hawakan ng mahigpit? Ang sakit ng paa ko. Hindi ako makalakad. May maupuan doon. Aalalayan kita para makapagpahinga. Pinagpala talaga tayo ng langit. Ang sakit. Ano na naman ang nangyari sa'yo? Masakit ang paa ko. Hindi ako makalakad. Bitawan mo muna ako. Oy, Kiki. Kuya ko yan. Aray, hindi na ako makalakad. Pwede bang bitawan mo muna ako? Paano nangyari to? Hindi siya yon. Tingnan ko nga. Lanlan. Siguro siya yung babaeng gusto ng kuya mo. Kalimutan mo na. Ayoko nga. Titignan ko kung sino yung baby mo. Aray. Aray ko. Sino ka, baby? Nang aakit ka ba sa kuya ko? Lanlan. Nagkakamali ka. Siya yan, Lin. Kapatid mo pala siya. Ang sungit niya naman. Masungit. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang pangalan ko. Linya Oyaw. Siya yan, Lin. Dahil alam na ng kapatid mo ang tungkol sa atin. Umamin ka na. Kuya, hindi ko akalain na ganito ka pala. Sinayang mo lang ang pagmamahal ni Kiki. Kiki, tara na. Mahal ko, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Magpaliwanag para saan pa. Peking kasal lang naman tayo. Peking kasal. Sinong kasama mo? Wala akong pakialam. Hindi nga sila. Totoong kasal. Tara na. Kapag umalis ka na, akin na si Gushao. Tara na. Bakit ka huminto? Teka, yung ngiti ng kapatid ko kanina. Kilalang kilala ko yun. Yun yung ngiti niya. Kapag may masamang balak. Linya Oyaw, sa pagkakataong ito, kahit anong gawin mo,
Hindi na. Kita hahayaang magtagumpay. Ang lakas ng loob mong akitin ang bayaw mo. Ang sampal na to ay para sa lahat ng kasinungalingan mo laban sa akin. Ang sampal na to ay bilang ate mo. Para disiplinahin ka. Ang sampal na to ay babala sa'yo na huwag mo na akong gagalitin. Mahal ko. Magpaliwanag ako. Magpaliwanag para saan pa. Sumunod ka na. Opo, mahal ko. Ikaw, Lin Kiki. Gusto kitang mamatay. Sabihin mo. Anong nangyari? Pagkatapos kong magtrabaho, lumabas ako ng kumpanya para umuwi. May nakita akong babaeng, nakasunglases na nadapa. Hindi ko alam kung sino siya. Linyaw mo. Kaya dahil sa kabaitan ko, naisip kong alalayan siya papunta sa gilid ng daan para makapagpahinga. Tapos, dumating si Lanlan. Ang mga sumunod na nangyari, alam niyo na lahat. Ang sinabi mo. Totoo lahat. Totoong totoo. CJ, pansamantala ka naming paniniwalaan. Sino yung nasa larawan sa kwarto? Sino? Sabihin mo. Sinong cutie? Kiki. Hindi mo naman siguro nakalimutan ang sarili mo, di ba? Ako. Sinasabi mong yung nasa larawan sa kwarto. Ako. Nakalimutan mo na. Kung ganon, ngayon lang kita papatawarin. Tignan natin sa susunod. CJ, salamat mahal. Magpapakabait ako. Ano? 1,000,000. Miss, nasa lipunan tayo ng batas ngayon. Ang pumatay ng tao, hindi ganoon kadali. 1,000,000. Ang pinakamalaking diskwento na maibibigay ko sa'yo. CJ, 1,000,000. Pero dapat magawa mo sa loob ng 3 araw. Walang problema. Ipadala mo na yung kalahating milyon. Nasa nanay ko ang card. Mukhang kailangan ko maghanap ng paraan para makuha ito. Muah, pinatawad ka na ng ate mo. Alaynan. Naitay, pinatawad na ako ni ate. Mabuti naman. Sa wakas, naayos na. Ang galing. Pero, Sabi ni ate, ang regalo ko. Masyadong mura. Alam niya naman, mayaman na si ate ngayon. Mga ordinaryong regalo, hindi niya magugustuhan. ay naku. Dali, dali, dali. Heto ang 2,000,000. Gamitin mo. Basta mapasaya mo lang ang ate mo. Okay na yon. Salamat, Nay at Tay. Kiki, tignan mo ito. Hindi ba ito yung sinampal mo na si Lin Momo? May nag-video sa kanya. Ginawa nilang meme. Nakakatawa talaga. Bakit, Kiki? Hindi ko alam. Parang balisa ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ako mapalagay. Sa tingin mo, Masyado ka bang pinipilit ng kuya mo? masyado siyang nagmamadali. Nga, bakit ba siya nagmamadali? Atat na atat. Magpakasal. Hindi yon. Pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Parang, may nagmamasid sa akin. Pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Parang, may nagmamasid sa akin. Nakakatakot naman yan. Baka masyado lang akong nag-iisip. Sabi mo, lumabas tayo. Magliwaliw. Sabi mo ilang araw na lang. At ikaw na ang opisyal kong hipag. Hindi na tayo pwedeng gumala ng ganito. Ano sa tingin mo? Tama ka. Tara. Tara. Nakakapagod. Kiki. Kiki. Umakyat ka. Kuya, kinidnap si Kiki. Ano nang sabi mo? Alam ko na. Huwag kang mag-alala. Umuwi ka muna sa bahay ni Lolo. Ipapaubaya ko na ang iba. Sa akin. CJ. Nasa pedestrian street si Kiki. At kinidnap. Si Ginang. Presidente, papadala agad ako ng tao. Para asikasuhin ito. Wala akong pakialam. Kung anong paraan ang gagamitin mo. Bago mag alas 8, kailangan kong malaman kung nasaan si Kiki. Sino ba talaga?
ang naglakas loob na dukutin ang apo ko sa tuhod. Sa tingin ko si Lin Momo yun. Yung batang yun. Siya lang ang may ganitong kasamaan. Aray ko. Lanlan. Tawagan mo na ang kuya mo. Dali na. Yun ay, alas 7 na. Tanungin mo ang kuya mo kung ano na ang nangyayari. Nay, sabi na ni kuya, bago mag alas 8 ay mahahanap niya. Mahahanap niya talaga. Kung tatawag tayo ngayon, maabala lang natin si kuya at mawawala siya sa focus. Tama. Walang problema. Huwag kayong mag-alala. Tama si Lanlan. Naniniwala ako kay Chanlin. Hindi niya hahayaang masaktan ang apo ko. Kahit konti lang. Hindi mo inakala, no? Lin Kiki. Nasa kamay na kita ngayon. Sa'yo. Walang bagay na hindi ko magagawa. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad sa akin, baka pag-isipan kong patawarin ka, nananaginip ka. Ililigtas ako ni Tianlin. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ang gusyaw mo, kahit gaano pa siya, kagaling. Hindi ka niya mahahanap. Kumusta na, Presidente? Nagamit na natin ang lahat ng resources ng grupo, pero ang mga lead ay naputol sa asul na kotse na yon. Ginagawa namin ang lahat para malaman kung saan nagpunta ang asul na kotse, hindi sapat. Gamitin ang lahat ng resources sa Kyoto, legal man o illegal, mabuti man o masama. Hanapin niyo si Kiki. Opo, Presidente. Kiki, ikaw lang ang babaeng minahal ko sa buhay ko. Hahanapin kita. Lin Kiki, hindi ka rin pala malakas. Akala ko ba matibay ka? Bakit ilang minuto pa lang? Sumuko ka na, Lin Yaoyao. Nagsisi ako na hindi kita sinampal noon. Anong sabi mo? Ikaw. Ituloy ninyo ang pagpalo. Bugbugin ninyo siya hanggang mamatay. Huwag muna kayong magmadali. Huwag muna kayong magmadali. Anong ibig mong sabihin? Boss, maganda ang katawan ng ate mo. Sayang naman kung papatayin mo siya agad. Nakakaawa naman. Bakit hindi mo hayaan? Kaming maglaro muna, boss. CJ. Ek. Narinig kong si Young Master Gyu ay mahina sa aspektong iyon. Ngayon, maawa sa iyo ang iyong nakababatang kapatid na babae at hahayaan kang maranasan ang kaligayahan ng isang babae. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Yaw yaw. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Napanaginipan ko si Kiki at si Momo na nagpapatayan at si Yaw Yaw na nagpapatayan. Sinaksak ni Yaw Yaw si Kiki hanggang sa mamatay. Ayos lang. Ayos lang. Baliktaran ang mga panaginip. Kayo ba ang mga magulang ni Lin Yaw Yaw? Kayo ba ang mga magulang ni Lin Momo? Mga magulang. Kami ay mga pulis. Pakiusap, sumama kayo sa amin. Sa presinto, ang anak niyong babae ay pinaghihinala ang sangkot sa kidnapping. Impossible. Nagkakamali kayo. Paano makakakidnap si Yaw Yaw ng isang tao? Opisyal. Huwag ninyo kaming takutin. Hindi namin kayo tinatakot. Si Lin Yaw Yaw ay pinaghihinala ang dumukot sa panganay niyong anak na babae, si Lin Kiki. Kiki. Kasalanan. Sir, natukoy na namin ang kinaroroonan ng ginang. Papunta na rin dito ang Special Forces ng pulis. Gaano pa katagal? Dumating sa loob ng 10 minuto. Nauna ang pulis sa atin ng 2 o 3 minuto. Hindi sapat ang bilis. Dumating sa loob ng 5 minuto. Pakawalan mo ako. Pakawalan ninyo ako. Linya Oyaw, kung kaya mo, bigyan mo ako ng isang mabilis. Gusto mong mamatay. Hindi ganoon kadali. Kung hindi, lumuhod ka ngayon. Dilaan mo ang sapatos ko. Baka pag-isipan ko. Napaatrasin muna sila. Boss, hindi na makapaghintay ang mga kapatid. Cutie, Pakawalan mo ako. pakawalan mo ako.
Tigilan mo yan. CJ, CJ, mahal, huwag kang matakot. Nandito na ako. dumating ka rin sa wakas. Kasalanan ko lahat. Hindi kita naprotektahan. Natakot ka ba ngayon? Pasensya na. Hindi kita naprotektahan. Okay lang. Hindi ako naging maingat. Ngayon, kung hindi ka biglang sumulpot, hindi ko alam ang gagawin ko. Masakit pa ba? Gagamitin ko ang akin. Proprotektahan kita habang buhay. Hindi na kita hahayaang mapahamak. Sa ganitong panganib, Cheyenne Lin. Salamat. Kiki, mahal kita. Habang buhay kitang proprotektahan. Totoo ba yang sinasabi mo? Balita ko kasi. Gu. Sa aspetong yon, hindi ka raw magaling. Kanino mo naman narinig yan? Kailanlan. Kung ganoon, kailangan kong patunayan na mali ang sinabi niya sa pamamagitan ng aking mga kilos. Kiki, handa ka na bang tanggapin ang aking patunay? Huwag mo siyang apihin. Dahan-dahan lang ako. Sa tingin mo ba, hindi pa rin ako magaling? Diyos ko, ang tibay ng katawan mo. Parang mababali na ang mga buto ko. Magpahinga ka ng mabuti, bukas na ang kasal. Kailangan nating maging maayos, sa harap ng lahat. Alaynan. Yaw mo. Bakit ka nagpakagaga? Bakit mo ginawa yon? Muntik mo nang mapahamak ang ate mo. Sinira mo pa ang sarili mo. Nay, maayos naman ako rito. 3 beses sa isang araw. Nag-aalaga sa akin. Mas mabuti na rito kaysa sa labas. Ikaw, paano mo maiisip yan? Alam mo ba, kami ng papa mo araw-araw. Gabi-gabi ay hindi makatulog. Lagi kaming nag-aalala sa'yo. Kung mabuti ba ang kalagayan mo rito? Nag-aalala sa akin. Hindi ba dapat, mas nag-aalala ka sa ate ko? Siya ngayon ay, ang ginang ng pamilyang Gu. Napakaswerte niya. Yao mo. Ang ate mo at si Ginoong Gu, kasal na. Mahal nila ang isa't isa. Huwag mo nang isipin, ang mga bagay na yan. Hinihintay ka namin ng papa mo na umuwi. Magpakasal. Bakit ang swerte niya? Mas matalino ako sa kanya. Mas maganda ako sa kanya. Bakit lahat? Nakukuha niya. Dapat akin si Ginoong Gu. Yao mo. Huwag ka nang magpanggap na hindi mo alam. Yo, hindi ba ito ang ginang ng pamilyang Gu? Bakit? Nandito ka rin para pagtawanan ako. Yao mo. Hindi ako nandito para pagtawanan ka. Nandito ako para sabihin sa'yo, lahat ng tao ay nagkakamali. Ang importante ay, kung paano ito itatama. Itatama. Ano ang mali ko? Ikaw ang mali. Ikaw ang umagaw ng lahat sa akin. Kung hindi dahil sa'yo. Bakit magkakagusto si Ginoong Gu sa isang ordinaryong tao na katulad mo? Yao mo. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagkalkula at pang-aagaw. Galit din ako sa'yo noon. Galit ako dahil sinaktan mo ako. Galit ako dahil hinayaan mo ako mapunta sa ganitong sitwasyon. Pero naintindihan ko rin kalaunan na ang galit ay magpapahirap lang sa'yo habang buhay. Huwag kang ang magpanggap dyan. Huwag mong isipin na patatawarin kita dahil lang sinabi mo iyan.
Anak, hindi ko kailangan ang awa mo. Gusto ko lang maintindihan mo. Bata ka pa. Huwag mong hayaang mabuhay ka sa sakit. At huwag mong hayaang mabuhay ka sa galit. Darating ang araw na maiintindihan mo rin na ako at ang mga magulang mo ay laging nandito para sa'yo.